at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Amen? Tunay nga po, ang Diyos po ay mabuti. At sabihin mo sa katabi mo, mula sa araw na ito, hinihili ka, hinirang ka, ang Diyos ay laging sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na po ito mga kapatid. Sino po yung nagagala? Dahil ang Diyos po ay mabuti. Amen. Amen. Narinig ko po yung mga testimony nyo. Tunay nga na nagpapatunay po yan na ang Diyos po ay sumasa inyo. Palakpakan po natin yung Diyos. At kayo nga po ay tatalakayin po natin yung 7 last words na nangyari po doon sa krus ng Kalbaryo bago ng sakripisyo. At iba po ang Panginoong Sus. At kung nandun na po siya, ay meron po siya mga words na bilanggit po at kung nga po yung ating natalakayin at pag-aaralan. Kung pang maunawaan at maintindihan po natin yung mga sinalita po niya para po itutumin mo sa ating mga puso, espiritu at kaluluwa. Sapagkat napakahalaga po ng mga mensahe po na yun kung ating maunawaan at maintindihan, ay talaga naman pong ang Diyos at ang Panginoon ay talaga pong nagmalasakit sa ating mga buhay para maabot po natin ngayon ng ating mga kinalalagan. Amen? Bago po yun ay meron po akong babasahin po sa inyo dito po sa Isaiah chapter 50 verse 5 hanggang 7. Ito po ay nagpapatungkol po sa ating Panginoong Jesus na bago pa po siya tumungo doon sa suffering sa krus ay na isulat na po ni Propeta Isaiah dito po sa chapter 50 verse 5 hanggang 7. At basahin po natin. Sabi po dito, binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik o tumalikod sa Kanya. Hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako. Hindi ako huminto nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha. At sabi dito sa 7, hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Ito pong talata po ito sa Isaiah 53 chapter 5 and chapter 50 verse 5 and 7 ay nagpapatunay po sa sakarin po ng ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin, nung pa po na hindi pa po isinisilang ang Panginoon sa Kristo, ay naisulat na po ang propesya sa kanyang paghihirap. At nagpatunay po yan dito po sa Isaiah 53, chapter 2, hanggang 12. I'm read, basahin po natin. Sabi po dito, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lamang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. At sabi sa verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog, dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling, dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. At sabi sa verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tubang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. At sabi sa verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit, hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tubang nakatakdang patahin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama
at mayayaman. Kahit na siya walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. At sabi sa verse 11, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. At sabi po dito sa last verse sa 12, dahil dito, siya ay aking pananangalang kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Kaya nga po, bago pa maabot at marating ng Panginoong Hesus ang crucify, ay narito na po sa aklat ni Propeta Isaiah. Ibig sabihin, hindi pa isinisirang ang Panginoong Kristo, nakapropasiya na, nakatakda na yung mangyayari po sa Kanya. Amen. At ito yung sinasabi niya po sa Kanyang mga alagad, sa mga tao, na ang ginagawa ko ay hindi ayon sa aking kalooban. Hindi, kung ano lang yung pinagagawa ng Ama, sa kula kong ginagawa. Amen. Kaya maliwanag po na bago pamamatay ang Panginoon Kristo at magsapaling sa cross, naisulat na, naitakda na. Kaya nga po, dahil nung siya'y narito sa mundong ito at dumating na nga po yung takda ng kanyang pagturusa, hindi po siya bumigpaw. Hindi po siya tumakbo. Hindi po siya tumakas. Kahit alam niya na yung kanyang balbas ay bubunutin. Kahit alam niya na yung kanyang muka ay mabububog at magkakaroon ng mga baka. Kahit alam niya yung kanyang dalawang kamay at dalawang paa ay mabubulas ng bako. At yung kanyang ulo ay malalagyan ng koronang tinik. At yung kanyang tagiliran ay sisipahin. Hindi po siya tumakbo. Hindi po siya tumakas. Inako niya yung hindi dapat sa kanya. Dahil alam niya, siya yung katubusan ng lahat ng kasalanan ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Amen. At dahil nga sa nangyari na yun, tinanggap niya yung suffering. Tayo nga po ngayon ay may buhay na walang hanggan. Ang lahat ng maniniwala at lahat ng mananampalataya patungkol sa krus. At patungkol sa Panginoon Kristo na sa kanyang pagkamatay at muli pagkabuhay, at lahat ng mga mananampalataya ay magkakaroon po ng katiyakan ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Hello! Yan po yung mabuting balita po. Yan po yung talagang inilalahad po nito. Itong salita po. Naglalaman po ito ng about truth of Jesus Christ. Ibig sabihin, wala pa, hindi pa nasusulat ang bagong tipan. Naririto na sa Book of Isaiah ang mangyayari para po sa Panginoon Jesus. Kaya nga po, mas maganda yung naliliwanagan ng mga tao kung saan ba talaga mababasa yung mga naunang talata, yung mga naunang versikulo o chapters. Para sa ganun, maliwanag na maliwanag sa mga makakarinig ng salita ng Diyos na hindi lang po hula-hula at sabi-sabi ang nangyari po sa Panginoong Hesus. Maliwanag na mula noon pa, ng kapanahonan po ni Propeta Isaiah, hanggang may panganak ang Panginoong Hesus, hanggang sa kapanahonan po natin, ay totoo po ang naganap sa krus ng Kalbaryo. Hello! Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ito totoo. Kung tayo naniniwala po sa mga libro na 100 books o 1,000 books ang nagawa po ng tao, kung yun nga po ay
pinaniniwalaan natin, lalo na po tayong mga nag-aaral sa eskwelahan, mas dapat natin paniwalaan na ang salita po ng Diyos ay totoo. At totoong mga naganap dito sa ibabaw ng mundo. Kaya nga po, pinauna po ito para kung talakayin na po natin yung 7 Gospels, ay maliwanag na po sa inyo. Ay sinulat na po dito sa Book of Isaiah ang mangyayari at magaganap sa Panginoong Jesus. Hindi lamang po yung meron pa po rito sa Jeremiah. Sabi po dito sa Jeremiah chapter 23 verse 5, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala sa buong karunungan, pairali niya sa buong lupain ang katarungan at katwiran. Sabi rin po dito sa mga awit na sinulat po ni Haring David mismo, doon sa Sion, sa bundok na banal, ang haring pinili ko ay aking itinalaga. Ibig sabihin, bago pa dumating ang Panginoon sa tagal ng propesya. Marami pa po ang mga propeta mong simulat. Kinuha ko lamang po yung mga ito para mas malinaw na talaga po ang pagdating po ng Panginoon sa Kristo at pagsilang niya dito sa mundo ay talaga pong nakatakbo. Kaya nga po sabi po dito sa Isaiah chapter 22 verse 14, marami ang nagulat ng siya makita dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Kung pag-aaralan po ninyo ang talata pong itong chapter 52 verse 14 ng Isaiah, marami ang nagulat ng siya makita. Ibig sabihin, nagulat po yung mga tao nung siya po'y makita. Bakit? Sabi po nila dahil sa pagkabugbog. Dahil daw sa pagkabugbog. Ibig sabihin, yung mukha ng Panginoong Kristo mula ulo at talampakan ay talaga pong may damage. Sabi po nila dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Ibig sabihin, grabe, yung pinsala, yung natamo, nabugbog ng Panginoong Kristo nung siya po ay sinaktan ng mga tao. Ano sabi nito? Halos hindi siya makilala kung siya'y tao. Grabe. Kaya yung napapanood po natin sa mga TV screen, hindi pa po ganun kagrabe yung binanas po. Kaya nga po, hinalintulad lang po yung, pero kung pagbabasehan po yung paliwanag ng mga talata po rito sa Isaiah, ay nagpapatunay po na yung suffering po na dinanas po ng Panginoon Kristo ay grabe. Triple na words na grabe. Kasi nga sabi, halos hindi makilala. Diba? Ibig sabihin talaga yung kanyang yung mukha ay basag-basag po na. Talagang wala na po makita po dyan. Sa dami po siguro ng tao. Kasi hindi lang po 100 na tao yung sumusuntok, sumisipa, tumatagsa, sumasampal po sa kanya. Kaya pati kanyang balbas ay kinugod po yun. Nanagtak po yun. At sabi nga po doon na maaari yung kanyang dito. Dahil sa paghatak, may sugat po yung wasak po yun. Kaya grabe yung dinanas po niya. Kaya kung iisipin po natin po yun, kaya sabi ko nga kung mayroong TV screen po rito, mas lalo maliwanag po yun na makikita nyo po yun. Pero hindi pa po ganun kagrabe yung kanilang pinapalabas. Pero itong Isaiah 52:14 na nagpapatunay na hindi mo na siya makikilala. Kaya nga nung yapusin niya yung krus, halos wala na po siyang lakas. Wala na kasi nga, ikaw tingin bugbugin ng maraming tao. Dalawa nga lang bumubugsit, tatlo. Pag ganito yung halos hindi ka na makilala, hindi ka na po makakatayo. Eh mas more, 100 o 1,000 ang sumuntok po sa kanya. Kaya nga po, dahil nga po doon sa suffering na alam niya, doon pa lang po sa bundok ng Gethsemane, ay grabe na po yung prayer niya. Kaya sabi nga po doon yung kanyang pawis nga po halos parang lumuna. Dahil alam niya nga po yung mangyayari sa kanya. Kaya nga, nire-remind po tayo na ang cross po ay hindi po biro. Kaya yung mga nagpapalitensya at ginagawa pong biro, yung pagpapalitensya, hindi po nila naiintindihan kung ano po talaga yung dinanas ng Panginoon Kristo dito sa krus. Kasi kung talagang ako ang sasabihin sa lahat po na magpapalitensya,
At kung talagang gusto po nilang maranasan, yung naranasan po ng Panginoon sa Kristo, bigyan lang po ako ng karapatan. Ako po yung hahataw po sa kanila. Para talagang matiyak po nila yung sakit at hirap na dinanas po ng Panginoon Jesus. Para makita po ito ng buong mundo at huwag na po tularan. Kung bibigyan lang po talaga tayo ng karapatan, na magawa po yun sa mga lahat na magpapalito. Kasi isang insulto po yun sa Diyos. Kaya dumako na po tayo po rito sa 7 last word po na binanggit po ng Panginoon sa Kristo. Nung siya po yung nagsabi po sa cross ng Kalbaryo. Unahin po natin po yung sabi niya po dito, Father, forgive them, for they do not know what they do. Sabi niya po, Father, forgive them, for they do not know what they do. Sabi niya, patawarin niyo po sila. Patawarin mo po sila, Ama, sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Kahit sa kalagayan, nabugbog na siya. Wala na siyang lakas. At yung kanyang dalawang kamay may pako at yung kanyang paa ay may pako. Hindi pa rin po siya humatol. Hindi pa rin po siya nagsabi na, bakit niyo ako ipapako rito? Eh wala naman akong kasalanan. Si Barabas yung mamamatay tao. At ako'y wala namang pinatay. At higit sa lahat ay marami akong pinagaling. Marami akong mga lumpong pinatayo. At higit sa lahat, binuhay ko si Lazaro. At dumigat ang mga mata ni Bartolome. Pero bakit ako naririto? Nakapako. At higit sa lahat, walang kasayangan. Hindi po siya nagreklamo. At ang ginawa niya po, sabi niya nga po, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ano pa sabi niya? Nagpakumbaba. Napatawarin mo po sila, Ama, sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil, kung alam nila ang kanilang ginagawa, at kung sino yung ipinako nila, hindi nila ito kakawin. Kung nalalaman nila, at naunawaan nila, yung sinulat ni Propeta Isaiah, yung sinulat ni Haring David, at ng mga ibang propeta, at kung nalaman nila at naunawaan nila, kung sino yung tao na pinako nila, hihingi sila ng tawad, hindi ako. Pero dahil hindi nila nalalaman at hindi nila naiintindihan yung mga kasulatan, sabi niya, Father, forgive them. Patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hanggang ngayon, pinapatawad pa rin po tayo ng Diyos. Hello! Amen. Hanggang ngayon, nagtitiis ang Diyos sa mga tao na hindi nakakaunawa ng kalagayan niya ngayon. Hanggang ngayon, nagtitiis ang Diyos para hindi mahatulan ang mga tao. Hanggang ngayon, inuunawa ng Diyos ang lahat ng tao. Kahit nasasaktan ng Diyos, kahit nahihirapan ng Diyos, kahit kinukutya ng tao ang Diyos, kahit dinededma ng tao ang Diyos, inuunawa niya pa rin. Bakit? Mahal niya nga po tayong mga tao. Dahil kung di tayo mahal ng Diyos Ama, hindi niya isasakripisyo ang kanyang kaisang-isang anak. Hello! Yan yung hindi talaga naunawaan ng tao. Hindi nila naiintindihan kung ano yung sinakripisyo ng Diyos sa cross. At kung maunawaan nila ito, hindi na sila gagawa ng kasalanan. Amen. At kung maunawaan talaga nila itong cross, hindi na sila magbibisyo. Hindi na sila mag-iinom ng alak. At hindi na sila halayo pa sa Diyos. At kahit hindi alam nga ng tao ang kanilang kinalalagyan, hindi nila nauunawaan ang kanilang binabasa at hindi nila initindihan ang kanilang pinapakinggan, patuloy pa rin po silang gumagawa ng kasalanan. At patuloy pa rin po silang lumalayo sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon Jesus, Father, forgive them! Father, forgive them! Father, forgive them! Na patuloy na sinisigaw ng Panginoon Jesus hanggang sa kapanahonan pong ito. Ayaw niya pong may napahamak. Kaya nga po siya pumunta sa krus. Dahil wala na nga pong magliligtas eh. Hindi sapat yung mga alay ng mga hayop, mga ibon, yung mga dugo ng mga hayop, yung dugo ng mga ibon. Hindi po yung sapat. Kaya nga nag-isip, nagplano ang Panginoong Diyos Ama kung paano maililigtas niya yung lahi ni Adan.
At yun lamang po yung kaparaanan para maligtas yung lahi ni Adan. Sino po ang dapat magsakripisyo? Yung kaisa-isang niya nga pong anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Na ngayon, hanggang ngayon ay nilalait ng mga tao. Hanggang ngayon, dinided mo ng mga tao. Hanggang ngayon, nilalapastanganan ng mga tao. Hindi lang pangalan, kundi pati yung kanyang ginawa ay ginagaya. Hindi mo na kaya, hindi mo na dapat gayahin pa. Amen. Hello. Kung naunawaan mo yung kanyang sinakripisyo para sa buhay mo. Kaya nga, sabi ko dito sa Lucas chapter 23 verse 34 sa Tagalog, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya kung tayo po ay talagang nakakaunawa, tayo mga narito, hindi na po tayo magkakasala. At kung magkasala man, nauna na ang panalangin ng Panginoong Jesus sa mga buhay po natin. Hello. Yan po yung unang sigaw niya doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi ng Father, forgive them. Forgive ng Father. Because they do not know what they do. Ganon. Kahampo lang Panginoong Jesus. Ganon siya magbigay ng patawad sa mga taong bumubuto sa Kanya. Mga taong pumutya sa Kanya. Mga taong pinagaling na, binuhay na, minsan, walang nagtanggol sa Kanya. Sabi po dito sa Kanyang second words, sa Luke chapter 23 verse 43, sabi niya, you will be with paradise. At yung ang tatlo na nasa cross, at yung isa nga po ay kumukutya sa Panginoong Jesus. Sabi niya, kung ikaw ang tunay na Diyos at Bisaya, umalis ka dyan sa kinadalagan mo, at pati kami, alisin mo ito. At sumagot yung isang, sabi niya, dito sa Lucas chapter 23 verse 43, sabi niya, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ibig sabihin, ang lahat po ng sasampalataya, lahat po ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo, ay dadali niya po doon sa paradise. Sabi niya, you will be with me in paradise. Bawat isa sa inyo, dadali niya sa paraiso. Kung mananatili kayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Kung kayo sa sampalataya, kung kayo maniniwala, you will be in paradise. Yan po yung pangako ng Panginoong Jesus. At sabi na po dito sa 3, sabi niya, woman, behold your son, son, behold your mother. Nakasulat po ito dito sa John chapter 9, verse 26 and 27. Nung nasa cross po, ang Panginoong Jesus, nung katanaw niya po si Maria na kanyang ina sa laman, ay sinabi niya po dito, sa John chapter 19, verse 26 hanggang 27, sabi niya, na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Kung paano po nangako, listen, ang Panginoong Jesucristo na dadalhin po tayo sa paraiso. Hanggang ngayon, itong talata pong ito, sa John 9:27-26, na nang makita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ina na si Maria, ay hinabili niya ito sa kanyang minamahal na alagad na si John the Beloved. At sinabi niya kay John the Beloved, anak, narito ang iyong ina. At nung mula, nasabihin ito ng Panginoong Jesus sa dalawang ito, sila po ay nagturingan na tunay na mag-ina.
Anong ibig sabihin po ng revelation na ito? Hindi tayo iiwan ng Panginoong Kristo ng mamumulila. Hindi tayo iiwan ng Panginoong Diyos na nag-iisa. At lahat ng magmamahal sa Kanya, at lahat ng magtitiwala sa Kanya, kailanman ay hindi niya iiwan. Amen. Hello! Yan po yung pangako ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Kaya nga sabi niya po dito sa awit chapter 44 verse 14, mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwan. Sino po yun? Tayo po yun. Tayo kanyang mga lingkod. Hindi niya po tayo iiwan. Sabi dito, itong mga hirang niya ay hindi niya tatalikuran. Hello! Kaya hanggang ngayon, kung paano mo unang nakilala ang Panginoong Diyos at Panginoong Kristo hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa oras na ito. Itong talata pong ito dito sa awit chapter 44 verse 14, na ang mga lingkod niya ay hindi niya iiwan. Itong mga hirang niya hindi niya kakalikuran. Kung patuloy po tayong magbabaw sa paanan po ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hindi ka niya iiwan. Kahit may problema ka, hindi ka niya pababayaan. Kahit may suliranin ka, hindi ka niya iiwanan. Kahit iniwan ka ng mga kapatid mo sa laman, kahit iniwan ka ng magulang mo, ng pamilya mo, at mga kamag-anak mo, hindi ka niya iiwan at tatalikuran. Ganyan po yung Diyos. Amen. Ganyan yung ginawa niya po kay Maria. Na sinigurado niya na bago malagotan ng kanyang hininga, yung kanyang ina na si Maria, ay meron na pong mag-aalaga at may mag-aaruga. Ganun po siya. Ganun po siya. Kabait at Diyos na mapagmahal sa atin. Pag tayo'y umiibig sa Kanya, iibigin niya rin tayo. At kung ano yung ibinibigay natin na the best na pagmamahal at paglilingkod sa Kanya, susuklian niya yun ng masigit sa ibinigay niya sa atin. Dahil gusto niyang patunayan na siya ay Diyos na higit sa lahat. Amen. Hindi siya nagbibigay ng kulang sa ating mga buhay. Dahil alam niya ang lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga, nung nakita niya si Maria, alam niya lahat ang pangailangan ni Maria pag siya nawala. At dahil alam niya, naiingatan ni John the Beloved si Maria, ibinili niya ito. Sabi niya, anak, naririto ang iyong ina. At ina, naririto ang iyong anak. Ganun po. Ganun po ang Diyos kung paano magmahal sa kanyang mga lingkod at mga hinirang. Kaya nga itong sitas na ito ay nagpapatunay po na ang Diyos natin ay hindi po nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Kaya magtiwala po tayo sa Diyos dahil hindi niya po tayo iiwan at hindi pa wala. Pero na lang kung tayo po yung tumaliko. Pero na lang po kung tayo po yung umalis sa kanyang presensya, sa kanyang kabutihan. Pero na lang po kung tayo po yung magdesisyon na tumalikod na talaga at hindi na po bumalik. Pababayaan po tayo ng Diyos katulad ng ginawa niya po kay Satanas. Amen. Nung tumalikod si Satanas sa Diyos, pinabayaan siya ng Diyos hanggang sa panahon na ito. Pero lahat po ng mga tao na nagmahal sa Kanya, minahal niya rin. Lahat ng mga naglingkod sa Kanya ng totoo, kinalingan niya rin. Hello! Lahat ng nagbigay sa Kanya ng handog na totoo at talagang galing sa puso, ibinilig niya po ito ng siksik, liglig at umahapaw at walang sukat paglagyan sa mga taong tapat na nagbibigay sa Kanya naghahandog po sa Kanya. Kaya tayo pong lahat pong naririto ay patuloy pong mamalasakitan po ng Diyos kung patuloy rin po natin siyang mamahalin, iibigin at sasampahin. Hello! At sabi po dito sa John chapter 14 verse 18, hindi ko kayo iiwang mga ulila